Isang mapagpalang Sunday morning po sa bawat isa. Hallelujah! Kayo po ba ay excited na magpuri ngayong umaga sa ating Panginoon? Amen. Hallelujah. Amen. Nakakatuwa kasi tayo ay inallowed na may makapunta dito sa ating fellowship area. Hindi na lang kaming mga worship team ang nadito, kundi kayo ay kasama namin ngayon. Ano po, maging yung nasa inyong mga tahanan. Kami ay samahan nyo ngayon na magpuri sa ating Panginoon. Ang lahat po inaniyan kung tumayo. Ano po, ating ihanda ang ating mga sarili. Prepare na po ba kayo sa ating... Alam ko, marami tayong ipagpapasalamat sa ating Panginoon. Amen. Maraming ginawa ang Diyos sa buhay natin sa mga panahong hindi tayo nagkita-kita. Alam po, maraming pagkilos ang Panginoon sa buhay niyo. Alam po. So ngayong umaga, let's commit ourselves. Let's open our hearts, our minds. Let's welcome the Spirit of the Lord dito sa ating fellowship area. Tayo ay sama-samang umawit, itaas natin ating mga tinig. Yung mga nasa tahanan, hayaan nyo, sa kalisabayan nyo na umawit ng papuri at hayaan nyo kumalingaw sa inyong buong tahanan ang inyong mga papuri sa ating Panginoon. Kaya ngayong morning po, tayo sabay-sabay, tayo umawit ng ating papuri at pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Hallelujah. Sige po. Hallelujah. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came in from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. You lived, you died, you rose again on high. You opened a way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came in from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. You came in from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. Jesus! 'Cause you came in from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. You lived, you died, you rose again on high. Yes, we worship you, Lord! You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. You lived, you died, you rose again on high.
You are faithful, Lord. Napakabuti mo sa aming mga buhay. Mga kapatid, tayo'y dumaan sa napakaraming literal at talagang natural calamity na storm. Ilang storm ang ating pinagdaan. Actually, ngayon nga, meron din, tayo dadaan din sa storm. Pero, yun ay pagpapatunay. Yung natapos na yun yung mga dumaan, yung dalawang bagyo. Pero nagpapatunay lang yun na ang Panginoon ay nasa atin. We are all safe. Nandito tayo ngayon. Tayo'y buhay. Wala tayong karamdaman. Tayo ay nandito. Ang Diyos ay buhay sa ating buhay. Siya'y kumikilos sa atin. Amen. Hindi niya tayo pinabayaan. Ang daming dumaan. Minsan tayo niliglig. Alam natin yan. Pero talagang napakabuti ng Panginoon. Tayo mga anak niya, hindi niya tayo iiwan. Talagang hindi niya tayo pababayaan. At alam ko, hindi ko alam kung anong pinagdaraanan nyo this time. Maaring may kanya-kanya kasi tayong struggle sa ating buhay. Maaring may karamdaman ka ngayon. Maaring ikaw ay broken-hearted. Maaring ikaw may problema sa iyong opisina, sa iyong trabaho, sa iyong pamilya, sa iyong mga anak. I really don't know kung anong pinagdaraanan nyo ngayon. Pero isa lang ang sigurado ko, ang Panginoon nandyan. He's working and He will do miracles sa bawat isa sa atin. God is alive. Walang imposible sa ating Diyos. Our God is greater. Our God is stronger. Lagi siyang nandyan. Yan lagi ang ideklara natin sa ating mga buhay. Nandyan ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung paano, sabi nga nung ating kakantahan, you turn water into wine, ganun din sa buhay natin. Siya ay magagawa siya ng milagro. He can do miracles. Walang imposible sa ating Panginoon. Ako yung na-encourage dun sa isang post ni Ma'am Ina. Actually, shared post lang. Nakalagay nga doon na parang doon yung time na pinost siguro yun ay 62 days left for the year to end. Pero sabi nga doon sa post, ang Panginoon ginawa niya tong mundo 7 days. Actually, 6 days kasi the 7th day He rested. 6 days lang. So, ganun. 62 days nung time na na-post yun. Marami pang araw ang darating sa atin. Marami pang pwedeng ikilos ang Panginoon sa buhay natin. No? Maniwala lang tayo. Just believe. Just have faith. I-activate natin ang Lord at lagi nating i-declare sa ating mga buhay na ang Panginoon natin, ang ating pinaglilingkuran, siya ay buhay. He listens. Hindi siya ganun. Hindi siya malayo. Napakalapit niya sa atin. We just have to call on Him in prayer. Lahat talagang walang imposible sa ating Panginoon. He's bigger than what you think. Kung ano man yung naisip natin. Napakalaki ng ating Diyos sa ating mga problema. Wala lang yan sa ating Panginoon. Kaya ngayong umaga, sabayan nyo kami umawit. Sabayan nyo kaming magbalik at ideklara na ang ating Diyos ay greater, He's stronger, He can do miracles in our lives. Hallelujah! Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God.
our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand against? God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. She's stronger. Oh yes, Lord, we proclaim. Oh yes, Lord, we declare that you are good, that you are powerful in our lives. Oh Lord, we will lift our voices, we will lift our voices, we will declare your power in every circumstance, Lord. In every circumstance, lift our we will voice, Lord. declare your A voice of power. praise. We will declare voice of praise your to you, power. We will not be silent, God. Lift up your voices. Praise Lift up your Him. voices to Him. Oh Lord, it's Jesus, it's Jesus. Hallelujah. Gusto ko lang po i-share this morning the verse that God has given me. In Psalms 30 verses 11 to 12. Sabi ng Lord, you have turned for me my mourning into dancing. You have loosed my sackcloth and clothed me with gladness, that my glory may sing your praise and not be silent. Oh Lord my God, I will give thanks to you forever. Hallelujah. Hallelujah. Why don't we just focus sa Panginoon natin ngayong umagang ito? Alam ko po na marami po tayong pinagdaanan this year, 2020. Una, lumindol, nagka-COVID, sunod-sunod na bagyo. But we should never we should never be silent. We should never stop praising the Lord. Amen? Kasi hindi dapat tayo mag-focus sa ating circumstances. Bagamat tayo po ay nakakaranas sa mga samot-saring problema, tayo po ay mag-focus sa goodness ng Panginoon. Tayo po ay mag-focus sa Kanya. Kasi siya po ay mabuti. And He is never changing. He is the same yesterday, today, and forever. Amen? Hallelujah! Woo! Oh yes, Lord, we lift our voices. Oh yes, Lord, we lift our voices. Come on, lift up your voices. You can sing your own song. Oh yes, Lord. Oh, we will praise the Lord. We will praise the Lord.
before I knew that you've even gone to win my war. Your love becomes my greatest defense. Release me from the dry wilderness, and all I did was rain. Oh yes, Lord, and all I did was worship. Oh yes, God, and all I did was bow down. All I did was say still. Oh yes, and hallelujah, you have saved me so much better your way. Oh, we proclaim God, hallelujah, great defender, so much better
of my heart. Yes. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. We proclaim like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Yeah. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battle. This is how I fight my battle. This is how I fight my battles. This is how. This is how I fight my battle. This is how I fight my battle. This is how I fight my battle. This is how. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Yes, Lord. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battles. 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 This is how. This is how I fight my battles. Come on, lift up your voice. Fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight. Yes, Lord. This is It may look like I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Oh, this is how I fight my battles. Yes, Lord. This is how we fight. This is how we fight. This is how we fight our battles. We will lift up voices in adoration and praises to you forever, oh Lord. For you are good. You are good. You are good. We will not look at our circumstances. We will not look on our failure. We will not look on our problems. We will not look on our problems, Lord. Yes. This is how I fight my Oh, yes. Oh, this is how I fight my battles. 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 This is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. Hallelujah! Hallelujah! We give you Lord the highest praise. Hallelujah! Lord God, salamat Panginoon. Salamat, O Lord, for the privilege. Lord, na kami, Lord, patuloy na makaawit, makapagpuri sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa lahat ng iyong pinakitang kabutihan, sa lahat ng iyong ginawa.
at sa lahat ng ginagawa mo at sa lahat ng gagawin mo pa, Panginoon. Patuloy ka namin papupurihan at pasasalamatan, O Lord. Hindi kami titingin sa aming mga problema, sa mga nagdaan sa amin, Lord. Titingin lang kami, O Lord, sa iyo, O Lord God. We thank you, God. We know, God, na sa iyo, Lord God, may provision, may healing, O Lord God. And there is victory in your name, O God. So we thank you, God, for this morning, O God. We thank you in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hello to the person 1 meter beside you. Okay. I hope na kayo po ay natunghayan nyo yung ating SOS yung Bigger Than You Think, part 1, last Sunday. Napanood nyo na ba? Oh, si Ma'am Eunice lang. Ma'am Eunice, salamat at kayo ay nakapanood nung... Salamat, Ma'am Eunice. Doon sa mga hindi po nakapanood ng part 1, hindi nyo ito maintindihan tong part 2. Kaya mag-offering na kayo, tas uwi na. Hindi po, nagbibiro lang ako. Okay, Bigger Than You Think, we are doing it, the part 2. I shared the 2 points last Sunday. Makikita natin yung ating pinag-aaralan sa 1 Samuel chapter 17 to 29. If we can all stand, I'm going to read it again for those who haven't had the time to watch. Okay. 1 Samuel 17 to 29. I'll read it to you. Now Jesse said to his son David, "Take this ephah of roasted grain and these 10 loaves of bread to your brothers and hurry to their camp. Take along these 10 cheeses to the commander of their unit. See how your brothers are, and bring back some assurance from them. They are with Saul and all the men of Israel in the valley of Elah, fighting against the Philistines." Verse 20. Early in the morning, David left the flock in the care of a shepherd, loaded up and set out as Jesse had directed. He reached the camp as the army was going out to its battle positions, shouting the war cry. Israel and the Philistines were drawing up their lines facing each other. David left his things with the keeper of supplies, ran to the battle lines, and asked his brothers how they were. As he was talking with them, Goliath, the Philistines' champion from Gath, stepped out from his lines and shouted in his usual defiance. And David heard it. Whenever the Israelites saw the man, they all fled from him in great fear. Now the Israelites had been saying, "Do you see how this man keeps coming out? He comes out to defy Israel. The king will give great wealth to the man who kills him. He will also give him his daughter in marriage and will exempt his family from taxes in Israel." David asked the men standing near him, "What will be done for the man who kills these Philistines and remove this disgrace from Israel?"
Who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? They reported to him what they have been saying and told him, this is what will be done for the man who kills him. When Eliab, David's oldest brother, heard him speaking with the men, he burned with anger at him and asked, why have you come down here? And with whom did you leave these few sheep in the wilderness? I know how conceited you are and how wicked your heart is. You came down only to watch the battle. Now, what have I done? Said David. Can't I even speak? Let's pray. Father, I ask of you that your word would just come alive this very morning to each one of us right now. And even for those listening, Panginoon, sa kanilang mga tahanan. Lord, dahil lang yung salita ay magkabilang tabak, Panginoon, magkabilang talim na tabak. Lord, at alam ko, Panginoon, na ito ay mangungusap sa amin as we would just open our hearts to you. Lord, I pray that you are going to do exceedingly, abundantly, Lord, lahat ng mga bagay na inuukol mo sa amin sa umagang ito. We thank you for this wonderful privilege. The some of us, Lord, can be able to come to church and worship you without being distracted with all the household chores. Dalangin namin, Panginoon, na gayon din, Lord, ang iyo pong ipagkaloob sa mga nasa kanilang mga tahanan, that they would be able to focus. We thank you, we bless you in this precious name. And everybody says, Amen and Amen. Muli palapak muli sa ating Panginoon Diyos na buhay. Thank you. Thank you, Ate Beb. Okay, ito pong binasa natin ay isa sa pinaka-paborito kong istorya. Yung pakikipaglaban ni David kay Goliath sa isang higante. Binasa ko yung portion na bago siya nakipag-away, no? Bago niya harapin si Goliath, kung ano yung mga pangyayari. At katulad nga sinabi ko last Sunday, ano ba ang nararamdaman ni David? Ano ba ang gumugulo o nasa kanyang mga kaisipan throughout his mind that very morning na siya po ay papunta doon sa battlefield para magdala lamang po ng lunch ng kanyang mga kapatid na kasama sa army ng Israel. And last Sunday, we tackled 2 points, 2 principles na alam ko ito pong mga truths na to ay transferable, applicable po sa ating buhay, Kristiyano, sa ating mga kinakaharap. At nawa hindi lamang po ito maging information na marami lang tayong alam pero hindi natin po na-apply. Importante po ang pakikinig at pag-a-apply. We know that faith comes by hearing, pero sabi din ni James, faith without works is dead. So dalawang mukha po yun, no? You might have faith because you've been hearing, pero without application of the faith that you have heard from the Lord, it's useless. Okay? So I hope that you are able to apply the principles that God has been telling us. First, as a recall lamang po, no? Unang point na sinabi ko sa inyo, great people do greater things with excellence. Kita natin sa istorya ng utusan ng tatay ni David na si Jesse, siya para pumunta sa kanyang mga kapatid. Bagamat ibang utos yun, ibang chores. Kasi ang chores lang ni David ay mag-alaga ng mga tupa. No? So si David ay excited. Bagamat siya ay excited, maaga siyang bumangon para ihabilin yung kanyang mga tupang inaalagaan sa kapwa pastol. Okay? At pangalawa, makikita natin doon nung pagpunta niya doon sa battlefield, bagamat excited siya na makita kung anong nangyayari sa digmaan, ay hinabilin din niya doon sa package counter yung kanyang mga dala-dala. No? Hindi siya nagtatakbo sa gitna at naging excited. And so, I truly believe na si David ay merong excellent spirit. Sabi nga, excellence. Ibig sabihin na very detalye at pulido siya,
maging dun sa mga maliliit na kanyang ginagawa. Okay, because if you want to be great, it means that little things should matter to you. Okay, yung mga mundane o yung mga monotonous na ginagawa mo sa araw-araw, especially doon sa mga nagtatrabaho, araw-araw mong ginagawa yun. Okay. Minsan nakakabagot na, pero you need to excel in those things na inyong ginagawa. Okay? Because if you cannot manage the little things, you cannot manage the big things. Ang sabi ng Lord, faithful in little things will be faithful in much. Wala ka pang much, dahil hindi ka faithful sa little. So you need to be faithful in the little things, then you'll be faithful in much. If the little things going to overwhelm you and make you complain or murmur, then you're not ready for the greater things that God has to do in your life. Hindi ka pa handa, kapatid. Okay? And I believe God is telling us to get ready. So in spite of the simplicity ng chores ni David, okay, it might look little right now, but it is bigger than you think. So no matter how small you look right now, you must just be a boy. Sa isip ni David, batang paslit lang siya, pero he is bigger than he thinks. Walang preparasyon si David, katulad ng kanyang mga kuya, sa pakipagdigmaan. Pero yung mga little things na ginagawa niya, na nag-e-excel siya doon, okay, yun ang nagpaparedy, yun ang nagpapahanda sa kanya. Those small tasks na ipinagkakalob sa kanya ng Panginoon. Ginugroom siya ng Panginoon doon. Okay? Katulad nga, ang major chores niya sa bahay ay mag-alaga ng mga tupa. Nung atakihin ng leon ng kanyang mga tupa, iniwan ba niya? Ipinagtanggol po niya to. Nung lamunin ng oso ang kanyang tupa, nasa bibig na, isusubo na lang. Sinungalingan nga yung oso. Okay. Nirescue niya yung kanyang lamb, yung kanyang sheep. Okay. So, itong mga maliliit na bagay ay walang mark sa kanilang mga leeg na sinasabi, I'm getting you ready. Pero right now, I'm telling you those small things that you've been doing. Okay, whether you're just a simple housewife or a simple employee, okay, or just yung iyong negosyo ay maliit pa lamang. Those simple things, those small things, okay, ay sinasabi, God is getting you ready with those things. Amen po ba? Pangalawang point na I shared, showing up for the battle is half the battle. Eh, sa paligsahan, pag hindi ka sumipot sa oras ng paligsahan, default ka, talo ka. Eh, kahit na sabihin, may sakit ako may ano mang reason mo, pag hindi ka sumipot, talo ka. So, you need to, you just have to show up. Okay. You need to be there where you're supposed to be there. Huwag kayong mag-change ng lane. Huwag niyo i-compare yung sarili niyo. Bakit si kapatid na ganito, kumakanta siya, maawit siya, nagdodrum siya, nag-ano siya. Kaya ko rin yan. Okay. Pero nung isinalang ka, okay, horrible. Okay. Hindi talaga yun ang linya mo eh. Huwag mong ipilit, no? Kung ayaw. Okay? Huwag tayong mag-compare ng mga giftings natin sa isa't isa. Ang gusto lamang po ng kaaway is that you will not show up where you are supposed to be. Okay? Bakit? Because half the battle is determined by showing up on time. Yun, may tama, may no? Showing up on time. Okay? Dahil kung si David ay late, hindi siya maagang gumising nung umagang yon, saka pa lang niya asikasuhin yung kanyang mga tupa, siguradong malilate siya. Mga alas 3 o alas 5 nakakain ng lunch yung kanyang mga kapatid. Okay? So for David, it is just another morning na inutusan siya. Nag-errand. Okay? He would run an errand for his father. For Israel's army, it's just another battle. For the Philistines' army, it is just another fight. But for God, it is a careful orchestration of His providence. Kinukumpas ng Panginoon Diyos ang kanyang mapagpalang kamay. Ang providence is the timely preparation for future eventualities. Ibig po sabihin,
Kaya even before the foundation of the world, kinukumpas na ng Lord yung mga eventualities na mangyayari sa buhay ng kanyang mga anak. Okay? Dito makikita natin, I've shared na bago pa ma-meet ni Jesse yung kanyang asawa, yung parents ni David, kumukumpas na ang Panginoon Diyos. God is working. Yun ang tinatawag na divine providence. Okay? Kaya if David didn't show up, he's going to miss what is God is working through the generation. Okay? And I believe God is setting the stage for you and me to be in the right place at the right time. Do you believe you're in the right place on the right time? Okay. So be on time. Okay. 8:30 pa rin ang ating service. Okay? So, this time, makikita natin that David intersect with his destiny. Okay? Nag-meet up, nag-collide yung destiny na ipinaplano ng Panginoon Diyos para sa kanya na napakalaki na hindi niya iniisip at yung kanyang pagtungo doon sa battlefield. Okay? Pero para kay David, he's just bringing a lunch for his brother. Hindi niya iniisip yon. Tayo lamang nakakaalam dahil alam natin yung ending ng istorya. Pero si David, noong mga oras na yon, sa pagpunta niya para magbigay ng lunch sa kanyang mga kapatid, wala siyang iniisip na anumang malaki. Ang iniisip lang niya is bringing lunch for his brother. Okay. So, ikatlong punto na I want to share, idadagdag ko, is that providence makes sense of the sensical things in life. Okay. As I've shared to you, last time, nung ating pong nag-background check tayo sa mga ninuno ni David, alam natin na si grandmother Naomi, taga Bethlehem siya, nagkaroon ng famine doon, nagpunta siya sa Moab. Doon sa Moab, namatay yung kanyang asawa, yung kanyang dalawang anak ay nag-asawa din. Ang isa doon ay napangasawa ng kanyang anak na lalaki ay isang Moabita na ang pangalan ay Ruth. Okay? Kaso sa hindi inaasahang pangyayari, namatay din yung kanyang dalawang anak na lalaki. Okay? So si Oprah, mali. Si Orpah ay sabi niya, hindi ako sasama sa inyo. Dahil nag-decide si Noemi na bumalik na sa Bethlehem, no? Pero si Ruth sumama. Okay. So, ibig sabihin, since that time, ino-orchestrate na ng Panginoon of bringing Ruth to the lineage, to the bloodline of David. At alam natin na si David ay ninuno din ng ating Panginoong Jesucristo. Okay. So, makikita natin dito na God is no respecter of person. Gaano ka man kasama, ano man ang iyong background, pagano ka man, idolaters ka man, hintil ka man, unworthy ka man, kung may plano ang Panginoon Diyos sa iyo, isasama at isasama kanya sa kanyang plano. Ngayon, may plano ba ang Lord sa inyo? Naniniwala ba kayo doon? Parang hindi naman. Biro lang. Gusto ko yung tumatalon tapos yung nagwawala. So when Noemi comes back home with Ruth, ang feeling ni Naomi sa kanyang sarili na sabi nga niya, huwag niyo na akong tawagin Naomi. Tawagin niyo na lang akong bitter. Mapait yung karanasan ng buhay ni Naomi, no? Losses her husband and her two sons. Hindi niya maintindihan. Why? Pero nais kong sabihin sa inyo, God's providence lets you know that God is your strategist. That God is in control. Kung anumang masamang mga pangyayari sa buhay ninyo, kahit kung kayo nga talaga ay anak ng Diyos, no?
if you really believe that God has a plan for my life, I am His child, I am His daughter, I am His son, then you just have to trust even though what you are experiencing right now doesn't make sense. Okay? Yung providence ng Lord ay pinapaalam niya na siya ang may estrategiya na maganda sa ating buhay. Okay? Dahil kailanman hindi inexplain ng Lord kay Naomi kung ano kanyang mga ginagawa. Okay. I am the great I am, sabi ng Lord. I am God, and there is no one besides me. I am the potter, and you are the clay. You got to trust me even it doesn't make sense. Okay? You see, God never explained to Naomi. Okay? She has to understand that God never lost control of her life for a moment. The same thing. God still sits on His throne. Hindi na bigla ang Lord sa pandemyang ito, hindi na bigla ang Lord sa pagputok ng bulkan o pagyanig ng sanlilika, ng daigdig, ng lupa. Okay? Hindi na bigla ang Lord sa pagdating ni Rolly at ni Ginta at kung sino-sino pang dumating. Okay? Huwag niyo lang i-welcome, no? Okay. So, ibig sabihin, okay, I truly believe that God has a solution for all of these things. Hindi na siya because He is still in control. God works after the counsel of His own will. Okay? And so He's working on something because it is bigger than you think. Kaya nung si David ay nagpunta sa battlefield, he thinks about lunch, but it is all about legacy. Lunch lang yung dala ni David, okay? Pero hindi niya alam na yung lunch na yun, okay, ay magiging trip switch para sa kanyang legacy, para sa kanyang destiny. He thinks it's all about the bread, he thinks that it's all about the cheese, the food, na kanyang dala-dala, but God is using that small thing, that bread, that cheese, that lunch na dala-dala ni David, okay, to put him in the field of his destiny. Okay. And the same thing with you. Ano man yung task na ipinagkaloob sa inyo ng Panginoon, gaano man kaliit yun, okay, I truly believe na yun, mga maliliit na bagay na yun, pag ikaw ay nagkaroon ng excellent spirit, ng faithfulness, I truly believe that you will be ready for the bigger things. At nung si Ruth nga ay sumama sa kanyang mother-in-law, papuntang Bethlehem, walang-wala sila, di ba? Mahirap sila. Kaya anong ginawa, sabi ni Naomi sa kanyang manugang, tama? Manugang, ikaw ay magpunta doon sa bukid ng mga mayayaman. Mga kamag-anakan ko naman yan eh. Taga Bethlehem ako eh. Kaya ikay magpulot-pulot ng mga trigo na sa paggagapas ay may natitira. Kung tatamar-tamar si Ruth, hindi niya mamimit si Boaz. Dahil nung si Ruth ay nagsimulang magpulot ng mga natitirang nag-harvest ng mga trigo. Doon sa field na yon, nagkataon, coincidence ba? I really don't know. It is the hand of God orchestrating. Nakita ni Boaz, nagandahan siya kay Ruth. And Boaz had an interest with Ruth. Kaya nung sabi niya doon sa mga tagagapas niya, ano sabi niya? Parinig kayo. Nakikita niyo yung babae niyon? Okay. Talagang hindi lamang talagang mag-iwan kayo ng mga trigo. Okay. Kung saan siya mapupulot siya para makapulot siya ng marami. Okay. Boaz had a favor with Ruth. And God is orchestrating those things. Amen ba? So David just carry his lunch, okay, but his lunch into a legacy. Okay. Kaya habang yung mga Philistines army were marching out, okay, here comes the giant. And David happened to be there.
the moment that Goliath was presented. Sabi sa verse 23, as he was talking with them, si David, no? The Goliath, the Philistines champion from Gath, stepped out from his lines and shouted his usual defiance. And David heard it. Tandaan niyo yun. David heard it. Okay? Yung mga army ng Israel heard the giant, okay? But it didn't affect them like it affected David. Nung marinig ni David yung defiance o yung pang-aalipusta ng dituling higanting ito, okay, sabi ni David sa kanyang sarili, teka muna. As a child, wait a minute. So he start to ask a question. Okay? What will be given to a man that killed Goliath? Ay isang bata ay nagtanong, what will be given to a man? Okay? A child, ang tanong niya, what will be given to a man? Okay? David is just about less than 4 feet. Goliath is about 9 feet tall. Okay? Kaya kung yun yung titingnan, the odds, no? Okay? How does something so little go against something so big? Paano yun? Isang napakaliit laban sa isang napakalaki. Okay? I believe, okay, if you have the guts to fight bigger battles in your life, you must have a great big vision with a little bit of money. Okay? Or somebody might have a great big calling with a small tiny church. Okay? Or you might have a great big dream with a little help. Okay? Tatandaan niyo po mga kapatid, ito ay pamamaraan ng Panginoon Diyos so that He is going to show how strong He is. Ipinapakita ng Panginoon Diyos kung gaano siya kalaki at kung gaano siya kadakila. A little boy versus a giant. Kaya kung yung bibigyan pansin, bakit hindi na lamang nag-raise up ang Lord ng isang higante laban kay Goliath na isang higante? Kaya naman niyang gawin yun, di ba? O, kaya nga niyang gawin. Sabi sa salita ng Panginoon Diyos sa 2 Corinthians 12:9, and He said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Okay. My strength is made perfect in weakness. Okay. In 1 Corinthians 1:27, but God had chosen the foolish things of the world to confound the wise. And God has chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. Madalas po, okay, tayo bilang mga Kristiyano, mga anak ng Panginoon Diyos, saan man kayo naroon, sa inyong opisina man, sa inyong workplace man, sa inyong tahanan man, sa inyong komunidad man, kay lagi nyong napipil na kayo ay inadequate. Maliit ang inyong tingin sa inyong sarili. Lagi yung tingin, wala akong kakayanan. Okay? Si Goliath is twice the size of David. Okay? Nung kami ni Ma'am Eunice ay bago-bago pa lang dito sa Mabini, okay, anong sabi ng mga sumang sa amin? Hindi naman kayo magtatagal. Mapapagod din kayo. Ilan taon na ba tayo? 29? 29 years na. Okay. Yung mga barako doon sa Anilaw proper, okay, at Madjuben, ang tawag sa akin, tutoy. 29 years, mukha talaga akong tutoy noon, papayat-payat. Okay. Okay. So the enemy would want you to feel bad about yourself. Pero lahat ng mga yon, maaring it affected me, pero I have to learn to shake it off. Kasi kung apektado ako ng gusto, matagal nang walang Jesus block sa lugar niya. I believe God used little things, the foolish of the things of this world to confound the wise. Okay. Mahal na mahal po tayo ng kaaway at nais po niya na maramdaman natin yung ating kakulangan, yung ating walang kakayanan.
Okay? The enemy would like to slander us, our potentials, our possibilities, para ma-deactivate po yung ating faith at courage. Hindi natin magamit yung ating pananampalataya at yung tapang na ipinagkakaloob ng Panginoon Diyos sa atin. The enemy likes to intimidate us. Makita natin yung ating kaliitan. Makita natin na hindi natin kaya. Makita natin na wala tayong suporta. Makita natin na kakaunti ang pera natin. Makita natin na wala tayong talent. Okay? Para maisip mo at makonclude mo sa iyong sarili that you are not the right person for the task. You are not the right person for the job. So, what will be the bottom line? You quit. Aayaw ka. Right? I try to think of myself during the first few months and years that I'm pastoring. Okay, na-stress nga ako dahil kaya ako nakalbo noon eh. Okay, na I'm not good enough preaching the word of the Lord. Wala akong kayanan, hindi ko kaya yata magpastor. Okay? I'm not worthy to be in the place where I supposed to be. Those are the lies. Okay? Kaya tandaan niyo po ito mga kapatid. If you are walking into the perspective of smallness, okay, the devil can convince you how small you are, then you are already defeated. Why? Because the battle is always in the mind. Ang pakikibaka po ay laging nasa kaisipan. Tama po ba? Nung si Moses po ay nagpadala ng 12 tiktik sa lupang pangako, anong sabi ng 10? Ang sabi ng 10, we are like grasshoppers. Para lang tayong mga tipaklong. Ano bang tipaklong? Di ba mukhang insekto? Okay. Tingnan nyo yung katabi nyo, mukha bang insekto? Okay. Kaya if you think like an insect, okay, isang baygon ka lang. If you think you are like that, then you are not ready for the promised land. And so I'm challenging you today. Are you ready for your promised land? No matter how small you are, or how small your stature are, no matter how gaano man kung wala man laman ang iyong wallet, okay, wala ka mang academics achievements, gaano man kahirap ang iyong sitwasyon, okay, bilang mananampalataya mga kapatid, you need to take authority and rebuke that spirit of inferiority and that spirit of inadequacy in the name of Jesus. Always remember, little is much when God is in it. Lista nyo yan. Dahil sabi sa isang verse na nabasa ko, okay, blessed are they that take notes, for there is the kingdom of heaven. Nabasa ko lang. Basa ko dyan. Mababasa nyo yun. Lalo na kayong makakalimutin. Okay. Huwag sana kayong mahawa kay Michael Karingal. Ano? Well, God could send an archangel, katulad ni Michelangelo, warrior angel, pero He sent a little boy. He sent David into a big fight. Even when the odds are against it. Okay? Even it doesn't look good. Okay? O kahit wala siyang suporta ng Israelites army, naroon po siya. Alam niyo ba na takot ang demonyo sa atin? Alam niyo yun o hindi niyo alam? O pinapaalam ko ngayon. Satan is so afraid of us that he's going to use even our brother, even our brethren, to rise against us,
to belittle us and humiliate us in front of everybody. Okay? Always remember, Goliath is twice the size of David. So David is thinking na if he's going to fight with Goliath, he's going to have the support of his brother. Pero po ang nangyari, mas diniplete ng kanyang kapatid yung confidence ni David. Dahil sabi sa verse 28, when Eliab, David's oldest brother, heard him speaking with the men, he burned with anger at him and asked. Ano ba burn with anger? Hindi lang galit, no? Okay. Kasi kung galit, anger. Pero sabi ito, burn with anger. Okay. Nagliliyab na pagkagalit. And ask, why have you come down here? Anong ginagawa mo rin eh? And with whom did you leave those few sheep in the wilderness? Doon sa dalawang tanong, may sagot na siya eh. Anong ginagawa mo rin eh? Hindi siya nakasagot. Di ba? Tapos, okay, saan mo iniwan yung mga tupa natin? Doon sa una, bakit ba siya naroon? Eh, inutusan siya ng kanyang tatay eh. Pangalawa, saan niya iniwan yung mga tupa? Pinahabilin niya doon sa kapwa pastol niya. Ang demonyo, mahilig mag-accuse na walang katotohanan. Kaya kung may excellent spirit ka, okay, lahat ng butas, papasukan ng demonyo eh. Pero if you are doing faithfully those small tasks that God has given you, walang papasukan ng demonyo. Naunawaan niyo po ako? Okay. O tapos ito, mas I know how conceited you are. Ano ba ibig sabihin? Ano yung conceit sa Tagalog? Yabang mo! Alam ko, yabang mo! Yabang ka! Okay? And how wicked your heart is! Ang yabang mo na, ang sama-sama pa ng puso mo! Personalan na. You came down only to watch the battle. Okay? Look at that. Okay. Eliab's word is enforcing David's feeling of inadequacy. Hindi ko sinasabing kalaban natin, flesh and blood, yung mga mahal natin sa buhay. Sometimes you need to identify those Eliabs in your life. Minsan magulang mo, minsan asawa mo, minsan mga anak mo, minsan kapitbahay mo, relatives mo, minsan mga mahal mo sa buhay would try to put you down. Okay? They thought you are going to get their support. Akala mo, makukuha mo yung supportan nila, pero hindi pala. Akala ni David, he will get the support of his oldest brother Eliab. Kasi siya makikipaglaban eh. Okay? Dahil wala namang gustong lumaban eh. Di ba? Dinidefy ni Goliath, mano-mano na lang. Pumili kayo ng mas malaki ninyo. Nalalaban sa akin. Walang gustong lumaban. So always remember, David is coming out there to bring Eliab's lunch. Instead na maging grateful sa kanya, yung pa ang napala ni David. And so my question to you, brothers and sisters, have you tried to help or encourage somebody but won't try to help or encourage you? Diba? Yun ang malaking question sa ating pagiging disipulo eh. Mamahalin mo lamang ba yung mga tao na magsusukli ng pagmamahal sa iyo? Sometimes God is calling us to love even those unlovable. Mahirap yun, di ba? Yung sinabi na nga lang ng Lord, love your enemies eh. Every time na nakikita mo, umuusok ng ilong mo, tenga mo, di ba? Gusto mo nang kunin yung 45 ng tatay mo eh. Alam niyo po, it is quite okay
kung yung pangihiya o yung humiliation would come from the enemy's camp. Na maririnig ni David doon sa Philistines army, doon sa kanilang mga kalaban, o doon sa ibang tao. Pero marinig ni David mismo sa bibig ng kanyang kuya, it is very discouraging. Right? Yung atake, nagmumula sa iyong loob ng tahanan. Yun ang masakit. Diba? Na menos-menos na naman eh. Okay? Bilang leader, bilang pastor, okay, marami kami ni Ma'am Eunice naririnig na atake from within. Yung mga umaattend, yung mga members, hindi mo nabati. Hindi naman. Mahirap yun. Okay. Mismo sa loob, kung sa loob nga ng pamilya ninyo, nang nagaganap yun, napakahirap, di ba? It's very discouraging. And sometimes, we are wounded from somebody we know. Somebody close to you. Kaya mabilis tanggapin kung galing sa ibang tao na hindi mo kakilala, na wala kang pakikipag-ugnayan. Pero napakahirap tanggapin kung galing mismo sa kapamilya mo. Talagang alam mong masakit. Okay? Especially if they are going to laugh with the dream that God has for you. There are Eliabs that is trying to discourage you because they know that there is something big that God is about to happen in your life. They will shout, wala kang, panis ka kay Goliath. Okay. Hindi mo kaya si Goliath. Wala kang kakayanan. Bobo ka. Wala kang kwenta. Demonyo. May sungay. Hindi lang dalawa. Tatlo pa. DVD. So David has no army, okay, no weapon, no backup. Okay. At kung titingnan lang niya kanyang paligid, okay, he'll be ready to quit. Pero the Bible emphasizes, okay, kaya binigyan ko ng diin yun eh. Okay. The Bible said that David didn't saw Goliath. David heard Goliath. Right? As he was talking with them, Goliath, the Philistine champion from Gath, stepped out from his lines and shouted his usual defiance. And David heard it. David heard it. Okay? The Bible says we need to walk by faith and not by sight. Okay? Sabi sa Romans, walk by faith and not by sight. Sabi nga, walk by faith and not by sight. So it is a fight between seeing and hearing. This is the fight between seeing and hearing. Okay? What are you gonna believe? Okay? The way it looks or the way you hear? In this past few 8 months, anong paniniwalaan nyo? Yung inyong naririnig o inyong nakikita? Narinig ni David si Goliath, but it is how he heard Goliath. How he heard Goliath. Okay? Nung marinig ni David yung defiance ni Goliath, okay, it is a mockery. Okay? For him, it is a challenge. Naging hamon kay David nung marinig niya yung pang-iinsulto ni Goliath. Because how you hear things determine how will you respond to it. Kung paano marinig ang isang bagay, ay kung paano ka tutugon sa mga yon. Doon sa istorya, narinig ng Israelites army, okay? The Israelites army hear the giant and they all what? They all run. Okay.
else heard, and they were all horrified. David heard it, okay, and he got hot. Okay. Yung tinatawag na holy indignation. Yung banal na pagkapuot. Okay, holy anger. Passion is burning from within. Teka muna, anong pinagsasabi ng ditoling higanting yan? Kaya nga, you need to watch how you react with what you hear. Okay? Because it is a sign or indication to what you have empowered to change. You cannot change what you are not insulted by. Nainsulto si David. Hindi sa kanyang sarili. Dahil ang inuunsulto niya is the armies of the living God. Hindi niya iniunsulto ang Israel. Ang armies of Israel. Ang iniunsulto niya is the armies of the living God. Okay? You cannot change it until you hear it right. Until you hear it as a challenge. You need to hear it right. You need to hear it as a challenge. And lastly, number 4, what you believe will always overcome what you see. Kung anong paniniwala mo will overcome kung anong nakikita mo. Because God doesn't care what you see, how ridiculous it is, how impossible it is. Because what you believe will always fight off what you see. Mas magiging overwhelming yung inyong pananampalataya kaysa sa inyong mga nakikita. Kaya if you are in a fight, kung kayo po ay nasa isang pakikibaka at na isang pakikipaglaban, everything you see might be ridiculous, might be impossible. Maybe the enemy is trying to tell you, well, you don't have the money, you don't have the training, you don't have the education, you don't have the support. All of these things. Look at your enemies, they are bigger, para kang babangga sa pader, etc., etc. Pero my question to you, what do you believe? As a children of God, what do you believe? As I've said, it is a battle of hearing and seeing. Kita ni David si Goliath, kita niya that everything is against his odds. Right? Wala siyang support ng kanyang mga kapatid. Wala siyang support ng Israelites army. Lahat ay minamaliit siya. But David believed in God of Israel. Do you believe that there is a God? Do you believe that there is a God who has a big plan for your life? He believed in the armies of the living God. He believed that He is bigger than the enemy because greater is He that is in me than he that's in the world. He believed that He has the victory. He believed He is an overcomer. He believed that God is more than enough. So he believed he could do even without the training, without the backup, without the support. He believed he will able to fight. Naniniwala si David na kaya niyang labanan si Goliath. Mga kapatid, maaaring tayo po ay laging underestimated all of our lives. You were told what you can do and what you could do. Sinasabi, ay, ito lang kaya mo. Ay, yan, di mo kaya yan. Ay, yan, wala kang alam dyan. Ay, yan, naku, wala. Panis ka dyan. Maaaring yung mga bagay na gayon ang laging nailalagay sa inyong kaisipan. But always remember, in spite of what you feel, God is going to do what you believe. And that's why it is better to speak to your feelings. God didn't call you to be a feeler.
He calls you to be a believer. Right? Because the heart is the wicked of all things, sabi ni Jeremiah. The heart can be deceitful. Your feelings can be deceitful. Okay? He doesn't want you to feel, He wants you to believe. So better speak on your feelings. Okay? Tell yourself to have a grip. Have a grip of your feelings. Your emotions is all over the place. God is allowing you to see your insecurities. Pag sinabing insecurities, wrong security. Tama? Insecurities, wrong securities. Not to shame us. Okay? It emerges to the surface. Pinalalabas ng Lord, ine-expose ng Lord itong mga insecurities natin so that we can deal with it. We can deal it with the grace of God. Not to shame you. Hindi para ipahiya po tayo. Ine-expose ng Lord yung mga masasamang ugali natin para ma-deal natin ito with the grace of God. Hindi para tayo ipahiya. So, my advice to you is to speak in your emotions. Call them into order. Speak against those negative voices. Huwag tayong maki-align sa mga kasinungalingan ng kaaway. Tama na po. Hindi na ba kayo nagsawa? Learn to shout and declare, I am going to fight today. I am going to fight back. Do you? Is there stirring in your spirit? Am I speaking to someone, somebody? Meron bang urges sa iyong espiritu that this is the time you need to fight back? Right? Kaya sabi ni David, I will fight him. Okay. I'll fight him. Matatapos na po ako. Proverbs 18 verse 16. As a challenge. Proverbs 18 verse 6. A man's gift maketh room for him, and bringeth him before great men. Or great king. Nung marinig ng mga sundalo ni King Saul, na sinabi ni David, I will fight him. He was brought before King Saul. A little boy being a solution to a national crisis. Imagine about that. Isang batang paslit ang magiging solusyon dun sa kinakaharap na malaking problema ng bayang Israel. Isang malaking higante. David is just a little boy. But he is big enough in the inside. Hindi nanguna yung kanyang mga nakikita. Nanguna yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Na overpower nung kanyang nakikita ang kanyang pananampalataya sa Diyos. And so, brother and sister, for those of you who are here, and even for those watching on their TV sets and in their gadgets, okay, I believe that God is going to make a shift. May mga pagbabagong mangyayari. Katatapos lamang ang eleksyon sa Amerika. Okay? I think si Biden ang pre-announce na president. Okay? As of this time. Okay? Pero there's going to be something, may mga changes pang mangyayari. Okay? Kasi parang kalahati hindi landslide ang Pag gano'n ang election sa Amerika, pwedeng mag-recount. I-recount nila ulit. Yung resulta ng election.
God is getting ready. Each one of us. Especially for those who have been faithful with the little things. If you believe that, Lord, I've been faithful with the little things. Okay? Not on my strength. I'm not doing it on my strength. I'm doing it because of your grace. Okay? Anong gantimpala doon sa makakapatay kay Goliath? Ang sabi nila, ibibigay ni King Saul na mapapangasawa in the future yung kanyang anak. Okay? At ang pamilya na makakapatay kay Goliath will be exempted sa taxes. Pero mo wala kang babayaran sa gobyerno. Okay. Naalala niyo yung teaching ko kay Shama? Naalala niyo si Shama? Yung nagtitinda ng... si Shama po, no? Okay. Na may kaaway sila. Okay. He was in the middle of the battlefield and what happened? Iniwan siya ng mga kapwa sundalo niya. Why? Because the field na kanyang kinatutuntungan ay kanyang bukid. Nakita ng kanyang mga kasamahan, hindi man ito bukid ng diamante. Hindi naman ito bukid na kung saan magbimina ka ng ginto. Hindi naman ito bukid na kung saan nasa ilalim nito ay merong oil. Bukid lang to na ang tanim ay mga beans. Walang kakwenta-kwenta. Okay. It might not be worthy sa kanyang mga kasamaang sundalo, pero kay Shama, it is my beans. Because Shama is looking for his family's future. He's looking for his children's 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 children. Sa mga susunod na henerasyon. Okay? I believe David is fighting for his family, not just for himself. Nung malaman niya yung reward, na ma-exempt ang buong pamilya niya in paying the tax, he's fighting for his family. His family that doesn't like him. Yung mismong pamilya na nire-reject si David. Remember, you haven't fought until you fought for somebody who didn't even appreciate you. Napakahirap nun, no? Kung ako yung bahala kayo sa buhay niyo dyan, mabulo kayo. Pero for David, he's fighting for his family. His family that don't even like him. Right? Naalala niyo yun? Nung magpunta si Prophet Samuel para mag-anoint ng next king, sino lang ang pinapila ng tatay ni David na si Jesse? Yung kanyang mga kuya. Kaya tinanong ni Prophet Samuel, meron ka pa bang ibang anak? Si David doon, nasa bukid. Huwag nyo nang intindihin yun. Amoy araw yun eh. Amoy tupa. Mismong ama niya. How hard it is to accept the fact that you are being rejected even by your family. But this time, he's fighting for his family. Fighting for his family's welfare. Sometimes you have to fight even if people don't appreciate. Killing Goliath will change David's family. He's looking after the welfare of his family. Killing Goliath will change David's life. Mababago nito ang pananaw ng Israelites army sa kanya. Hindi lang siya magiging batang paslit, pero a boy who killed Goliath. Do you want to change the perspective of the people around you? Na hindi kayo lagi ina-underestimate? Na hindi kayo laging minamaliit? Then you need to be able to hear what God is saying. Not in the things that you're seeing. This is the fight between hearing and seeing. Okay? Remember it, Goliath is always a gatekeeper for the next move of God. Ang tanging nagiging hadlang
sa napakalaki at napakagandang plano at destiny ng Panginoon Diyos sa inyong buhay ay isang napakalaking higante. Hindi ko alam kung anong higante yon. It might be a giant of lust, kalaswaan. Okay? It might be a giant of integrity. It might be a giant of wrong attitude in your life. I really don't know. Kaya ang challenge ng Lord sa atin sa umagang ito, take Goliath out or run away. Take him out or run. If you're going to use your seeing, walking by sight, then you're definitely going to run. Dahil everything is against all odds. But if you're going to walk by faith and not by sight, then you just have to take him out. Kaya ang tanong, are you a giant killer or just a giant watcher? Sino ang dapat kumalaban kay Goliath? Definitely, the Israelites army. Because they have the training, they have the weapon. But this time, they became a giant watcher. Ang ginamit ng Panginoon Diyos, isang paslit na bata to kill a giant. It doesn't matter how small you are. But if you have the faith to believe, if you're hearing the Word of God in your life, then God's going to establish you and raise you up. It's not me, it's God. Why don't we come before the Lord in worship and in prayer? Hallelujah. Oh, we give you praise. Yung ano lang, yung chorus part na I'm surrounded sa kadistant. I'll fight my life. Praise the Lord. We give you praise. Let's all come to the Lord. Let's all stand. Can we do that? Can you stand before the presence of the Lord? Ang panalangin ko mga kapatid ay hindi kayo na-entertain today, but you're not entertained, you're not informed, but I pray that the Word of God has done something to transform your thinking right now and your mindset. Okay. Before we sing a song, I want you to look at me right now. Can you look at me? Okay. There's so much craziness going on around us. Okay. We might be surrounded with many things, with many problems. Itong pandemic na to has been like a domino effect sa lahat natin, sa hanap buhay natin, sa trabaho natin, sa relasyon natin sa loob ng pamilya. Dahil matagal na nagsama-sama sa loob ng pamilya, hindi tayo sanay sa mga ganong pagkakataon, away-away, at kung ano-anong samot-saring mga issue ang naglabasan. Okay? There's so much crazy going on. Okay? And we're surrounded with all of these things. Okay? You might be surrounded with all the problems and all the challenges in our life. Okay? Pero mas surrounded tayo ng napalaking presensya ng Panginoon Diyos sa ating buhay. I want you to erase all the things that you're seeing right now, and I want you to hear what God is saying to you. Right now, the now word, N-O-W, the now word. Anong sinasabi ng Panginoon Diyos sa iyo? And I believe God is stirring something in your spirit right now. Okay. And God is challenging you. Will you just stay as a giant watcher? Or do you want to step out to be a giant killer? This is a challenge for you. And you just have to say yes to Him. Let's come before Him right now. Let's sing this song. It might think that we're surrounded by may look like I'm surrounded by you. Sing it with all your heart. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Yes, we are surrounded by many
Nag-gets nyo ba? Parang hindi nyo nag-gets eh. If you're in a battle, you're going to give all of it. Okay. If you're, listen here, buksan nyo muna mga mata ninyo. Kasi if you're clouded with many things going on in your mind, okay, hindi mangyayari. Okay. You need, let all those dark clouds be gone right now. You're in the presence of the Lord. We are in the presence of the Lord. We're worshiping the Lord. We're giving thanks to the Lord. Okay, it doesn't matter what happened yesterday, what happened in the past. Okay, this time you are here. Okay, you show up for the battle. Tama ba? Okay, so if you're in a battle and if you're looking forward for your family, sino dito may pamilya? May mga bata, may mga anak, may mga apo. Ayaw nyo ba silang ipaglaban? Gusto nyo ba na yung mga anak ninyo, yung mga kapamilya nyo would stay the same and have their struggles and their bondages? Gusto nyo ba yun? You're fighting a giant. We're fighting a giant. We're not. I know the song is new. Okay? But why don't we just give everything? Minsan lang to. Baka mamaya mabalik na naman tayo sa ECQ next week. I really don't know. Okay? Di ba? Minsan lang tayo magkasama-sama. Why not give it to the Lord? You're not giving it to me. You're not giving it to the worship team. You're giving it to the Lord. You're fighting for your family. You're fighting for the welfare of your children's children. Yung mga apo ninyo na hindi pa ipinapanganak ngayon, you're fighting for that. Right? Right? So why don't we give Him the best that we can give? Let's sing this song. It may look like we're surrounded by the enemy, pero hindi yun totoo. God is bigger than our enemies. Surrounded by you. It may look like we're surrounded, Lord, but that's not the truth, oh God. We're surrounded by your angels, oh God. Oh, we are here to give you praise, Jesus. We gonna lift our voices. It may look like I'm surrounded by you. For the last time. Are you ready? Are you ready? This is how. Oh, we worship you. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. We worship you. We give you praise. This is how. This is how. We give you worship. We give you all. We give you all. This is how I fight my battle. Oh, Jesus. Receive our worship, God. We give you worship, Lord. Hallelujah, Lord. Oh, we give you praise. We give you praise. Father, we're not ashamed to express ourselves, oh God, because we're not just fighting for ourselves. We're fighting for our families. We're fighting, Lord, for our family's future. We're fighting for our children's children. Okay. Listen here. Saan yung mga mata ninyo? Baka iba nananaginip na. Ang vision natin as a church is for us to be able to put up a church school. Okay? We're trying our very best to
come up and be able to pay this lot so that we will be able to start our church school. This is not about pastor. This is not about pastor's family. Okay? Dahil pag nagsimula ng construction dyan, kaming pamilya lalayas dyan. Okay? Hindi po under ng name ng ni Pastor Michael ang ibabayad natin sa property na. Okay? We're doing this because we are seeing your children's children's children. Pag merong stake na ang Jesus Flock, ang church school natin dito, okay, it's going to benefit all your children. It will benefit all your children. Okay. Mahirap lamang dahil pioneering. Mahirap lamang dahil inuumpisa natin. Kaya lang nag-i-invest ho tayo eh. Nag-i-invest tayo hindi lamang sa pansarili natin. Ang ini-investan po natin ay yung mga apo na natin na magbe-benefit dito sa ating ginagawa. Sana yun ang makita ninyo. Hindi ito nagtatayo ng empire si pastor. It's not about me. It's not about me. This is for all of us. This is for sa ating kaapu-apuhan. Okay? And this will just be a start. Okay? God is working bigger than we think. Exceedingly, abundantly, all that we can think or ask for. That is going to blow our mind. That is going to shatter our thinking process, our mindset. Kaya kung di nyo babaguhin ang mindset nyo, sabi sa Romans, with the renewing of your mind. Renewing, ibig sabihin, nagpapatuloy po. Hindi dahil binago ka na ng Lord, that's it. Hindi po. It's a progress thing. Renewing. Dahil each day we are in a battle. Each day laging i-intimidate tayo ng kaaway. But we need to learn to renew our mind. We need to learn to walk by faith and not by sight. So are you with me? Are you with the task that God has for us? Amen. Sige, tayo po'y manalangin. Oh, we thank you, Lord. Panginoon, salamat sa iyong salita, Lord, na nagbibigay sigla sa buhay na ito. Tunay nga na marami kami mga pinagdaanan dahil sa dala ng pandemyang ito, pero we're not looking into that. It's very important that we would be able, Lord, to hear from you. Okay? What we are hearing. And I believe we're hearing that we need to fight right now. We need to fight back. We need to fight. Lord, salamat sa iyo pong salita, Panginoon, na patuloy, O Diyos, na nagre-renew, nagproproseso sa aming mga kaisipan. At dalayan ko, O Diyos, na ikaw din ay magdala nito, maging sa mga kapatid namin na hindi namin nakasama, Lord, physically sa lugar nito. I pray that this, Lord, SOS, Lord, would really stir up something, O God, sa bawat tahanan ng mga mananampalataya, Panginoon, dito sa Mabini. Because we are looking for a greater things, O God, Lord, that you are about to do in our midst, O God. Panginoon, maaaring kalagitnaan na ng buwan ng Nobyembre, pero hindi pa tapos ang 2020, Panginoon. Lord, we know, God, Lord, that you can do greater things, O God, Lord, as the year ends, O God. And so we, God, just want to give you our worship and our thanksgiving. In this we pray in Jesus' name. Everybody says, Amen, amen. Palabakan natin ang Panginoon. Okay, we're going to give our tithes and offering. Isa-isa na lamang pumunta kung kayo ay magdadala as we continue to worship the Lord. Hallelujah. Let's continue to worship the Lord as we give our tithes and everything. Hallelujah. Oh, we thank you, Jesus, for all you've done. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the
died. You rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. 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 Let's give the Lord a mighty shout of praise. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for your word of encouragement, oh God. Thank you, God, for your message. Para po sa amin ngayong umagang ito, Lord, tunay na, Lord, kami nagpapasalamat sa pribilehiyo na, Lord, kami muli mong pinagsama-sama, O Lord God, dito sa aming sambahan, Panginoon, ng ligtas. Panginoon, wala mang anumang nararamdaman, Panginoon, tunay na mabuti ka, O Lord God. And also, we lift up to you the tithes and offering, Panginoon. Lord, salamat sa iyong continuous provision sa buhay ng bawat isa, Lord. Alam ko po na i-bless niyo po ito 10 times 100 folds, Panginoon. And so we thank you, O God. Lord, we glorify you. We bless you in Jesus' name. Amen and amen.